Uso ang maritesan ngayon. Biblical ba ito? Yan po ang ating paksa na pag-aaralan ngayong umaga. Minamahal ko mga magulang at mga kaibigan, patuloy po tayo mag-aaral ng salita ng Diyos. Sa ating panahon ngayon, mahal ko mga kaibigan, naglipa na po ang mga marites. Tama po? Naglipa na ang mga marites at ang target nila ay ibang tao at hindi ang target nila yung kanilang sarili. Kaya ito ang nakakalungkot sa ating lipunan ngayon. Kaya marami ring libel case na naisasampa sa korte. At alam po ba niyo, mahal kong mga kaibigan, pakinggan niyo itong sermong ito sapagkat pwedeng kayo'y ikaso at mabibilanggo kayo hanggang 4 na taon. Okay? 4 na taon at 2 buwan kung mapatunayan kayo ay naninira. Kaya makinig kayo sa aking sasalitain. Gustong-gusto ng mga tao, ng mga marites na pagpiestahan. Alam mo, pagpiestahan ang ibang mga tao. Pero sila ayaw nilang piestahan ang kanilang buhay. Yan po ang mahirap po eh. Yan po ang mahirap. Nag-uso po ang marites. Kaya ito ang ating pag-aaralan ngayon. Sa ngayon, ang Biblia ay ating tatanungin. Ano ba ang sinasabi ng banal na kasulatan tungkol sa mga marites? Mayroon bang mga payo ang Biblia tungkol sa mga marites? Yan po ay ating tutuklasin. Pakinggan natin ang sinabi ng Apostol Pablo sa Ephesians chapter 4 verse 29. Okay? Ephesians chapter 4 verse 29. Ganito po ang ating mababasa, mahal kong mga kaibigan. Ganito ang sinasabi ng banal na kasulatan. Do not let unwholesome talk comes out of your mouth. Ano rong sabi? Do not let unwholesome talk comes out of your mouth. Huwag daw lumabas sa iyong bibig ang anumang mahalay, masasakit, nakaka-discourage na mga salita. Huwag lumabas sa iyong bibig. Alam niyo, mahal kong mga kaibigan, words are so powerful. So powerful. Kaya nga, ang Biblia po ay nagpayo na huwag na lumabas ang anumang salita na nakaka-discourage. Mahalay, nakakasakit ng damdamin, nakaka-demoralized. Dahil ito po ay talagang malaki ang epekto. Alam niyo kung tiningnan ko sa dictionary kung ano ang ibig sabihin ng unwholesome, ang ibig sabihin ng unwholesome ay detrimental to physical, mental, or moral well-being. Wow! Detrimental. Nakakapatay pala. Oo nga po mga kaibigan. Sinabi din doon, ang unwholesome, tingnan nyo sa dictionary, unwholesome means, kasi ang sabi, do not let unwholesome words comes out of your mouth. Ano po yung unwholesome? Tiningnan ko sa dictionary, ay ang sabi dito ay detrimental to physical, mental, or moral well-being. Ito po'y offensive. Kaya nga nagkakaroon ng libel case kasi pag napatunayang ito ay very detrimental, offensive, magkakaroon kayo ng pagkabilanggo ng 4 years and 2 months. Ito po'y tinatawag natin mga perverse words, corrupt words, demoralizing words. Yan po ang sinasabi. Kaya mahal ko mga kaibigan, yung mga nagmamarites dyan, ay sana naman makinig kayo sa aking sasabihin para maiwasan yung kayo mabilanggo, makasuhan kayo ng libel case. Aba, malaki ang babayaran po no dyan mga kaibigan at kung hindi kayo makabayad, 4 na taon kayo mabibilanggo ay kung kayo nag-work. So wala na kayong trabaho. So pakinggan nyo mabuti. Ito yung tinatawag na paninira. Example, tayo po'y nagchismis na ang asawa ng ating kapitbahay ay nakisama sa ibang lalaki. Anong pakialam natin doon? Ay ba't itchismis natin? Ay kung yun naman pala ay sumama, nag-angkas sa motor at walang masakyan. Pagkatapos tinismis natin sila ay nagkakaroon na ng mga tinatawag na hindi magandang pagsasama o nagkaroon ng illicit relationship. Ay hindi nalaman tuloy ng kapitbahay nyo, inaway kayo ngayon. Kinaso kayo ngayon dahil hindi nyo mapatunayan. Patunayan mo kung kami may illicit relationship. Ay hindi mo patunayan. Ngayon may kaso ka kaibigan. So dahil sa pagmamarites mo, ikaw ngayon ay sangkot sa kaso. Pag napatunayan po, mahal kong mga kaibigan, naku, delikado. Mawawalan ka ng trabaho, mabibilanggo ka pa. So halimbawa,
mag-sweetheart, nakita niyo nag-angka sa motor at nagpunta sa ibang lugar, sinismis na natin na ito ay nagtanan o ito'y nagkaroon na ng illicit relationship o nagkaroon ng premarital sex. Alam niyo mga kaibigan, napakalaking kaso din yan sapagkat kayo po ay nag-judge na hindi niyo nakikita. So kayong nagmamarites, ay mahal kong mga kaibigan, nakikiusap po ko sa inyo, tigil-tigilin na natin. Alam mo ang payo ko sa inyo, ang inyong emerites ay ang kabutihan ng Diyos sa inyong buhay. Ang inyong emerites ay kung paanong kayo ay nakasurvive sa inyong sakit, kung paanong kayo ay nakalampas sa mga matitinding pagsubok. Yan ang emerites po ninyo at matutuwa pang langit lalo kayong pagpapalain. Marami pang taong matutuwa sa inyo. Sa halip na ang inyong chismis ay nakaka-demoralized. So, mahal kong mga kaibigan, sa mga sandaling ito, nais kong sabihin sa inyo na may batas po sa ating bansang Pilipinas na pwedeng mabilanggo ang mga marites. Pwedeng makasuhan kayo at kayo po ay mabibilanggo. May minimum at may maximum o medium. Okay? Mamaya malalaman po niyo, ibibigay ko sa inyo yung batas na yan sa ating penal code, revised penal code, kung saan mababasa. Okay, sundin lang natin ang payo, mahal kong mga kaibigan, ng banal na kasulatan at tayo po ay magkakaroon na ng higit na kapayapaan. Hindi tayo masasangkot sa anumang kaso, hindi rin tayo magkakaroon ng libel case. Ayon sa Philippians chapter 4 verse 29, do not let any unwholesome talk comes out of your mouth, but only what is helpful for building others up. Ano ang lalabas daw sa ating bibig lamang? Yung helpful for building others up. Yung makaka-build up, tulad na nakaka-encourage, nakakapagpalakas, nakakapagpapasaya, nakakapagpapagaan ng pakiramdam, nakakabigay sa atin ng encouragement na lumaban at magpatuloy at magpakatapang sa pagharap sa mga pagsubok. So, ang sabi dito ay helpful for building others up according to their needs, that it may benefit those who listen. Ang mahirap po sa atin, mahal kong mga kaibigan, magchismis tayo, maraming nakikinig. Yung mga taong hindi nagsali sa chismisan, nakarecord yung inyong sinasabi sa cellphone. At ito ay kung kaibigan itong chinichismis natin at minamarites, at ito ay iparinig doon. Alam niyo mga kaibigan, pwede na po yung maging dahilan para kayo'y masangkot. Kaya kayong mga nagmamarites, ako'y nakikiusap sa inyo. Tigilan na po natin. Ang ating imarites ay tungkol sa pag-ibig ng Panginoon. Saludo po ako sa inyo. Sasaludo ako sa inyo. Sapagkat kapag ipinalaganap niyo ang kaharian ng Panginoon, may blessing kayo sa Diyos. Hindi kayo mabibilanggo kailanman dahil sa inyong pag-share ng kingdom of God, the love of God. Mahal kong mga kaibigan, tama na po. Ako'y nakikiusap bago maging huling lahat. Ang daming relasyon na nasira dahil sa pagsangkot natin sa pagmamarites. Nasira ang tao na pinagpistahan natin. At the same time, pag ikaw ay napatunayan, ikaw rin ay masisira sapagkat mabibilanggo ka, mawalan ka rin ng trabaho. Mas malaki ang damage na nagmarites kaysa doon sa minarites. Bakit po? Pakinggan natin mamaya kung ano ang mga damage. Una, ngayon na, pakinggan natin. Una, libel case. Ano ang libel case? Ayon sa Revised Penal Code 355, ito ay prison, ang penalty ito ay prison correctional. It is a minimum and medium period of 6 months and 1 day. Pero yung kanyang tinatawag na medium, okay, ay 4 years and 2 months ang pagkabilanggo. Ito'y nasa Revised Penal Code natin, batas pa ng Pilipinas. Kaya kung tayo po ay sangkot sa pagmamarites, mahal kong mga kaibigan, ay nakikiusap po sa inyo. Tigilan na po natin. Sapagkat just for uttering, ang sabi dito ay obnoxious speech. Ito yung highly offensive na mga salita, tayo po ay masasangkot sa tinatawag na libel case. Kaya mahal kong mga kaibigan, bakit mabigat ang parusa sa mga tinatawag na nagsangkot sa pagmarites? Bakit? Tanda natin, ang sabi dito ay napakalaki ang epekto nito doon sa ating minamarites, doon sa ating ichinichismes. Una, suffering
noong taong ating pinagchichismisan. Naghihirap siya. Mula nung marinig ang salita ninyong binitiwan na hindi naman marahil totoo ito o totoo man o hindi, ay ito'y nakakadamage sa kanyang pagkatao. Pangalawa, yung reputasyon niya ay talagang nayurakan. Yung reputasyon. Alam nyo, napakahalaga sa Pilipino yung reputasyon. Ipaglalaban talaga niya na kuminsan nagpapatayan pa nga eh. At ang isa pa, loss of wages, loss of ability to earn. Yan po ang sinabi sa korte, sa penal code. Dahil nawawalan na ang trabaho. Dahil dahil may kaso na itong taong ito, sinismis natin, tatanggalin ito sa trabaho. Pang-apat, personal, emotional reactions such as shame, humiliation, and anxiety. Yan po ang bunga na naidudulot ng pagmamarites natin doon sa tao. Kaya matindi ang parusa ng batas. 4 years and 2 months na pagkabilanggo. So ang payo ng Diyos sa mga masugid na taga-marites sa mundo ay ganito. Ang gawin natin, ang salitain daw natin ay only what is helpful for building others up. Only what is helpful for building others up according to their needs. And those that benefits those who listen. Yan po, kung sundin lang natin ang sinabi ng Biblia, wala tayong magiging problema. Ang dapat lumabas sa bibig natin, mahal kong mga kaibigan, ay yung salitang nagpapalakas, nag-i-encourage, at hindi yung nagtatrigger ng galit at sama ng loob. Anong mapapala mo kung magpatuloy ka sa pagmamarites ng ibang tao? Tataas ba o mamomonetize ka ba ng Facebook? Dahil ngayon ang pinagsisikapan ng lahat ng karamihang nag-enroll sa Facebook ay yung mamonetize sila. Hindi naman mamomonetize ka kahit 1,000 pang marites ang gawin mo, hindi ka mamomonetize ng Facebook. At ang sabi pa na iba ay lalaki, ang isa ba ay hindi naman lalaki ang iyong interaction kahit ang daming nagsangkot sa tismis, hindi lalaki ang interaction ninyo dyan sa Facebook sapagkat hindi kayo approvean talaga ni Facebook. Mababiolate ninyo ang role. So tigilan na po natin ang pagmamarites, mahal kong mga kaibigan. Ang mga mahahalay ng mga salita, masasakit, nakakasira ng reputasyon, nakakademoralize, nakakainis, nakakagalit, at nakakapanghina ng loob, tigilan na po natin yan. Walang maidudulot na maganda yan. Lalo pa tayong mapapasama niyan, mga kaibigan. Ang pinakamahirap limutin ng isang tao ay kapag nasangkot siya sa chismis at hindi ito nabawi. Talagang malaki ang magiging dagok sa kanyang dibdib. Isa kasi sa pinaka-ingatan ng tao ay ang kanyang reputasyon. At kapag siya ay nasangkot sa pagmamarites natin, pwede sugurin tayo, pwede tayong awayin, at pwedeng ihabla ng libel case. So napaka-powerful ang salita. Okay? Pwedeng makabuhay at makapatay. Totoo po yun? Pwedeng makabuhay at makapatay ang pagchichismis natin o marites natin? Pwede. Sapagkat kung isang taong itong marangal, ay may sakit sa puso, at naichismis natin, na marites natin, at sobrang dinibdib niya, okay? Ang kanyang pagkasangkot sa chismis, dahil na marites siya, pwede itong mapahamak. Pwedeng atakehin sa puso sa kanyang galit. Alam niyo, kapag may taong may sakit sa puso at sobrang galit at hindi niya mailabas-labas, pwedeng atakehin sa puso. Patay. So nakakapatay, hindi po ba? May instances din na ang mga salita ay nakakabuhay. Kung ang iyong bibitiwan ay yung nakaka-build up ng moral ng tao, nakaka-encourage. Bakit nakakabuhay? Halimbawa, yung may sakit sa hospital, siya po ay talagang malala ang kanyang sakit at nanghihina ang kanyang loob, parang ayaw niyang kumain na, parang ayaw niyang lumaban. Ay dumating ang maraming mga kaibigan niya at pinayuhan siyang, lumaban ka, narito lang kami, huwag kang mag-alala sa iyong bill sa hospital, pagtulong-tulungan namin. Sa halip na isipin niya yung malaking bill sa hospital, ang iisipin niya ay napakaraming nagmamahal at nagmamalasakit. Lalakas po yan, lalaban po yan. Lalaban po yan hanggang sa'y gumaling. Kita niyo mga kaibigan. So words are so powerful. Ito ang mga tanda natin lagi, mahal kong mga kaibigan. Bago tayo magsalita, think it 7 times.
Isipin muna natin 7 beses bago natin ilabas sa bibig kung ano ang nasa loob natin. Isipin natin kung ito ba ay makakapagpalakas, makaka-build up, makaka-encourage. Okay? Be mindful of your words because you are steward of your words. Katiwala ka ng mga salitang bibitawan mo. Kapag ang nabitawan mong salita ay hindi maganda, makakapahamak ito ng tao at ikaw rin ay mapapahamak. Number 3, remember, some are listening to you. Ang mga bata ay nakikinig habang nagsasalita. Mga nanay, mga tatay, mag-ingat po kayo sa inyong pagsasalita sa bahay. Lalo tigit pag kumakain, diyan tayo nagmamaritesan sa harap ng kainan. Ang mga bata ay mayroon na pong isip yan at naririnig ang inyong pinag-usapan. Tulad nitong aking naging karanasan na mayroong isang tatay na galit na galit. Okay? Galit na galit doon sa kanyang co-worker, sa kanyang kaibigan din, pero nagkaroon sila ng pag-aaway. Galit na galit siya. At pinag-uusapan niya nila mag-asawa yung tungkol sa kasamaan ng tao, kung ano-ano mga sinasabi, nagmarites kahit hindi marahil totoo, nagmamarites na siya doon. Itong mga bata ay nakikinig. Hindi nag-iimik. Pero bandang huli ay nagsalita ang panganay. At ang sabi, Daddy, papaano kung maligtas yung iyong tinutukoy na taong ito at pagdating ng panahon ay makikita magpangita kayo doon sa langit? Ano ang gagawin mo? Ang sabi ng tatay ay, ay hindi bababa ako sa lupa. Bababa ako. Ayaw ko siya makasama sa langit. Just imagine, mahal kong mga kaibigan, yung galit niya, nandun na nga siya sa langit, bababa pa raw siya sa lupa dahil ayaw na makasama yung kanyang kinakagalitan. Naku, napakababaw na reason, mahal kong mga kaibigan. Mas mahirap talaga makapasok sa langit ang mga may galit at may mga tinatawag na kimkim na galit. Mahal kong mga kaibigan, tigilan na natin yan. Tapusin na natin dahil ang buhay ay napakaikli. At ang pang-apat, mahal kong mga kaibigan, ay huwag magsalita kung hindi ka siguradong makakapagpalakas ang bibitiwan mong salita. Huwag kang magsalita. Manahimik ka na lang. Wala naman palang maitutulong ang iyong pagsasalita. Ay, hindi huwag ka nang magsalita dyan. Pero pag nakita mong makakatulong, makaka-build up, makakapagpalakas, go ahead. Yan ang sabi ng Biblia. Magsalita ka lamang nung makakapag-build up ng others. Number 5, huwag kang maniwala kapag may napakinggan kang mga masasamang balita mula sa mga marites. Magsiyasat ka muna, kaibigan. Alamin mo muna personally kung totoo o hindi bago ka mag-react. Huwag tayong maging overreactive sapagkat masama din po yun. Pwede kayong heart attack din. Okay? So, ang Panginoon Diyos ay kinamumuhan niyang kasalanan. Pero iniibig niya ang makasalanan. Magkaiba po yun. God hates sins, but He loves sinners. Yan ang ibig sabihin. Kinamumuhan ng Diyos yung masasama. Okay? Pero mahal niya ang mga makasalanan. Kaya tayo po ay mga makasalanan. Tayo po ay mahal naman ng Diyos. Kaya ibinigay ang kanyang buhay para sa ating kaligtasan. Kaya mahal kong mga kaibigan, sana tigilan natin ang ating pagmamarites. Okay? Walang may tutulong tayo. Walang may tutulong ang pagiging number 1 marites sa buong mundo. Ang tanong, paano natin gagamitin ang ating bibig? Yung ating bibig, ito ipinagkatiwala ng Diyos sa atin. Okay? Stop accusing. Huwag tayong humatol upang huwag tayong hatulan. Number 1. Ang problema sa atin, ang bilis nating humatol. Pero ang hirap bawiin. Tama po? Pag nasangkot ka na, parang ang hirap nung amining sinabi ko yun. I-deny mo na sana yun. Pero hindi ka na masihang mag-deny dahil nasabi mo na. Pangalawa, talk less but listen more. Magsalita ka lang ng kaunti, pero malaman. Pero makinig ka ng mas mahabang panahon. Makinig kang mabuti para maintindihan mo kung ano ang pinag-uusapan. Huwag kang sagot ng sagot na hindi mo naman alam ang punot dulo. Diyan ka masasangkot sa gulo. Number 3, start talking encouraging words. Yung nakaka-build up ng isang tao. At ang pang-apat, talk to God in prayer. Ask help from God na masunod mo ang guidelines na binigay sa iyo ng ating
mahal na Panginoon. So mahal ko mga kaibigan, ako po'y nagpapasalamat na patuloy kayo nakikinig sa aking mga message. Ang appeal ko ngayong umaga, mahal kong mga kaibigan, ay para sa mga taong talagang gustong maligtas. Pwede bang sama-sama tayong lahat, mahal kong mga kaibigan, na ipag-pray na tumigil na sana ang mga marites sa buong mundo, hindi lang sa Pilipinas, mga marites sa buong mundo na tigilan na nila yung pagkakalat, pag-accuse at pagmamaritisan ng mga hindi naman makabuluhan. Okay? Upang sa gayon ay tayo pong lahat ay maging handa sa pagparito ng ating Panginoon. Ang ating bigkasin ay yung mga powerful words na nakapag-lift up, nakakapaglulhati sa ating mahal na Diyos, nakapagpapalakas at nakapag-i-encourage ng ating kapwa upang lahat tayo ay magtagumpay. Hindi po ba? God bless you, mahal kong mga kaibigan. Continue to support my ministry. God bless. Bye-bye. See you again next time. God bless.